Goddamn. Mango Beats. Big shoutout sa Wok Relay Resto Bar para sa pagpagamit ng ating venue. At syempre, maraming salamat sa Aquino family mula sa Pasig para sa suporta sa ating liga. At syempre, at ayun, labas na nga pala yung official merch ng 1870 at Siren collaboration. Pwede nyo i-check sa labas. Kung gusto nyo i-score na maangas na shirt, meron tayo dyan. At shoutout nga pala kay Pungay, kay Amboy ng pricing, kay Rayan ng FRBL, syempre shoutout kay Oden. At ayun. At syempre, para simulan ang laban natin, Siren, mag-ingay para sa parating na laban, no? Anak ko, Antipolo represent, mag-ingay para kay Heidi. Construction. Shoutout nga pala sa Desarwood, Raymar Calago, Anti-Shita, saka sa tropang Super Hero. At sa kaliwa ko naman, Antipolo represent, mag-ingay para kay Arzone. Nadala ko ito si Arzone, pinili niyo mauna si Heidi. 2 minuto dapat at syempre pakinggan natin unang banat. Heidi. Yo! Yeah. Yo! Sa kaliwa, sa kanan, sa likod at harapan, bakit palakpakan naman yung putang inang yan? Yo, Lucid! Next na mga kalaban, pakigalingan. Kinalo ni Teklo. Isa ka rin pa ng talunan. Yo, game! Arsonista! Ako yung karma mo, Abdoy. Demonyo na yung magsasabing huwag kang maglalaro ng apoy. Arsonistang nanununog, katapat mo'y nandudurog, ngayon ka magpasiklab. Yung host, nakatutok, fireman sa fire lang, sabihin yung bara lumiis. When I said your fire, may karapatan ka nang umalis. Sumabay ka sa may alon, patangay pa sa may daloy. Para saan pa apoy niya kung di maprito si Poseidon? Paarso-naso ng puta, ba't pati naman? Laban niya kay Lord Manuel? Pinatukan ka lang! Nasuwag mo ng sombrero, ginanon ka sa ulo. Nung mainit na yung tensyon, bumaba sa entablado. Nag-walk out si Gago! Napakaduwag mo na ko! Pinahirapan mo sila Zaki sa kakatawag sa'yo! Sa floodway ginanap, kalaban niya taga-Commonwealth. Nasaan yung tapang ng Arson? Ba't biglang natakot na? Nalimutan mo na yatang taga-Antipolo ka! Papaklaan galaw! Tila isang presong di makawala sa oblo. Aking pinairal malakanta ni Sagaw. Bakit matatakot ay laki ako sa Kogyo? 1870, represent. Nasa YT ang evidence sa pangyayaring di inaasahan. Yung alab sa dibdibgasan. Sa bagay, mawawalan talaga ng tapang pag di dinadala sa puso, sariling bayan. Kung ako yun, yung triangle di makakawala sa circle ko kahit tayo mag-square, barang rekta. Labas mo, makipag-mantumansaksakan galawang pariwara pa. May kita tong Arson, time team na nakaimlay sa higaang pariabana. Nananahimik, tong nalintikang malagi sa bingit, kasagutan sa tanong ng kanyang isip. Ano yung kwitis? Ulol, tugunan ng sisirit!
siyang mabakla kay Lord Manuel. Sa siren, nagbabawi at tumaastang may bayag. Pagkatapos niyang patamahan si Raimel sa battle, nung bumawi si brother, chinat mo agad sa JC at tumaasta kang papalag. Sinabihan niya si Arthur na yung Padis, matagal na daw niyang entablado na tutungtungan. So advantage mo hometown, pwede pinapakita mong lakas. Nagyayabang-yabangan at nagtatapang-tapangan sapagkat kada laban may nakasuportang Noman na. So lakas! Type! DJ Mango, anong pakiramdam na ginugulpi-gulpi ko na tong kagrupo nyo? Kailan ba, sir? Wala tayo sa assembly, nasa siren ka at hindi ikaw dito yung main character. Kita naman, ginawawa na yan. Marami kayong malalaman na di nyo alam. Sakto naman na yung nakatapat, may bitukang alam. Kalma ka lang, ha? Round 1 pa lang. Pinagmamalaking taga-antipolo siya. Hindi yata. Taga-antipolo ka? Di ba't mukha kang Bisaya? Gang! Huling laban ko sa siren, hindi sumipot yung kalaban kong mangmang. Kaya yung oras na ginugol ko sadyang nasayang lang, tapos naulit na naman ngayon. Kasi parang si Chalo lang din yan. Kasi sumipot ka nga, pero presensya mo hindi ko rin ramdam. Sino ba yan? Heidi? Yung nagsabing ayaw niya daw mag-motos kasi puro daw dun wordplay. Pero nung laban niya sa FRBN, bigla itong nag-wordplay. Sabi niya, papakainin kita ng 2 bola. In English, tubol. 2 bola? Tubol? Ulol! Siren, nangyari? Bakit niyo ako nilaban sa nag-wordplay ng tae? Ganun lang yung obra, pare. Kadiri ka mag-spit. Tubol ang puta. Kaya pala ang laki mong shit. Sobrang weak. Dapat nag-back out ka na lang. Gayahin mo yung stilong pangtakot. Bumaba lang ako sa level mo dahil may TF na sangkot. Kasi kung taas lang ang usapan, magmimistula kang bansot na kahit may high ka, sa pangalan gago, di mo ako abot. Oo, di mo ako abot. Ako pa hahamunin niya. Kasi tatapusin ng mabuti hanggang sa masupil siya. Sobrang layo ng agwat. Kita yung pagkalugi niya. Pero kahit di mo ako abot, sakit aabutin ka. Dating grupo niya, under construction. Mga ogag naman. Sino kasama mo doon? Si J-Lo? Tsaka si Foreman Atan? Kaya pala close masyado, yung mga gago talagang bakas sa anyo. Tuloy ang halo kahit gaano kalakas ang bagyo. Pagdating sa trabaho ay planchado, madalas ang tagpo. Kasi magaling silang gumawa ng plano kung paano maglabas ng tanso. Wala kang tsansa na manalo. Kahit isa sa akin ang buo mong pagkatao, matik, sira, uuwi ka na durog. Mararanasan, di ba? Talagang makikita kang under construction kasi winasak kita. Pagdating sa kalidad, di ka ba ikukumpara? Pangarap mo akong talunin kaso uhugin ka pa. Alam kong dream match mo to. Kaya matulog ka na. Kasi sa panaginip mo nang alam ko kayang talunin, binangungot ka pa. Hindi ka naging problema at isipin. Di kita pinagpuyatan tangina. Masyado kang magaan para bitbitin at sa stress magpadala. Kaya pagtapos ko siya sa body bag isilid at palabas kinakarga, dun palang makikita yung wala akong mabigat na dinadala. At ayaw niya na winu-wordplay yung Heidi sa HD. Yun yung inaangal niya. Kasi wala ka dun makikitang HD ngayon sa screen, ay binabasag siya. Ano ba, Heidi? Puta kayo, tapos na yun. HD, binabasag na. Ulul pa ako, yung mukha mo babasagin na. Sabi niya sa akin, oh, ganap daw ako na tae, isang malaking shit. Ikaw nga parang buong linggo kasi ang laki mong weak. Naglalahimak pa ang puta. Ikaw nga eh, di ba may binanag ka kay Casper? Yung
Sa motos dinulog ni Atom yan. Eh malakas pasabog ko na parang atom bomb. Atom bomb, atomic bomb. Oh. Inambing yung sarili sa nuclear weapon. Paano pag sumabog ka? Kawawa pamilya mo, wala kang ipon. Game! Yan yung itsura. Yung... Apati! O, tangin na mukha yung nakabagyo. Tila nanginginig at di mapakali ang katawan. Yung galawang ganyan, meron bang ibig sabihin? Kada laban mo, ganyan ka. Ano yan, mannerism? Nagre-react din to sa sariling linya na kada natawa kayo, kumis-kis din yung hinayupak na to. Ang pangit gumiti, kita yung gilagid, kala mo may pustiso sa harap. Pag yan nasuntok ko, automatic. Magpupulot ka ng ngipin sa lapag. Hilig pa mo na sasabihin ng kalaban. Alam mo, sasabihin mo sa akin ganito, ganyan. Lahat lang kayo yan sa sarili kanyang pinapaalam. Bakit? Alam mo kasi, pag nanggaling sa iba, mas masakit sa pakiramdam. Tanginang yan, ano? Bulgar yung kakupalan na to. Ano gusto mo sabihin ng tao? Galing mo, Arson. Nawala mo sasabihin sa'yo? Ha? Ganyan gusto mo? Huwag ka ditong tarantado. Alam namin na pag pinangunahan mo sasabihin ng kalaban, mawawala na siya ng impact sa mga tao. Magaling ba mag-predict? O desperado! Magaling ba mag-predict? Abang okay, nice din. Nang dahil sa'yo, nahiya na magpang si Rudy Baldwin. Kung tignan ng asin. Parang wala sa vocabulary nito yung proper hygiene. Pero kahit na ganyan, nakapag-flip-top na yan. Palakpakan. Nandun siya sa 1 minute. Yung katangahan, walang ihigit. 1 minute lang sinabi ni Arik, pero yung speed, pagti 3 minute. Kaya pala sabi ni Type, 2 minutes lang, okay lang kahit sobra sa oras. Alam niya kasi yung kagrupo niya sa exact time di kayang tumotas. Di ka marunong magbilang, di mo alam yung 2 minute. Tangina neto ba mo mag-isip? Akala ko ba, 1870 represent our city. Utak malalawang, pero bakit may makitid? Panay pahapyaw ng witty jokes at corning line, pero okay lang. Yung punchline nasa last, napupunan kasi nakaka-overtime. Napakadupa ng putangin na. Naman na basta doon nakita. Eto nang yung maliit na mamaliit na mas maliit pa sa kanya. Yung labang panila ng Eds, di ba? Nagmalaki pa yung Weds, di nga. Di mo naisip na pandakalan niya yung malaki na nakatapat meron ng tiyan. Nangit kayong pasin, babasagin, nung maranasan na rin mga tapanan ng salamin. Nung may level ka sa high, baksak lagay mo sa aking gago. At pasalamat ka sa Diyos kahit di ka binigyan ng mataas na IQ, biniyayaan ka pa rin ng salaming mataas ang grado. Mata mo malabong, manalo ka pa sa laban, matalo ako bakalang, mag-choke pa ako sa bakbakan, lahat ng bala patama, rektahan sa kalaban, Arson lang napatamaan, may round trip ang aasahan. Ulul, walang grado yan. Sabog ka ba, tol? Ano ka, nakadiw? Ajek, sana all baliw. Rato game? Yeah! Siya si Heidi. Chick boy na walang chicks. Ano gago, baon ba? O hindi minamadali ang pag-aasawa, dumadating yon pag panahon na. Pero ibang kaso yung sayo. Nai-stress ka't napapatanong na. Kasi magti-30 ka na, tangina ka, di mo pa rin alam kung baog ka. Matandang virgin ang puta. Laging busted, broken hearted, kaya dun ka na nasanay. May niligawan ng babae ito dati, kaso maldita at mataray. Unang meet up nila, ganado siya. Kaso bigla siyang inaway. Paano ba naman first date nila, pinagmerienda niya sa lamay? Tanginang to, nagrarason pa. Na kesyo mahal na mahal niya. Kaya niya lang daw dinala sa lamay kasi nga patay na patay siya. Lupit pa pumili ng babae. Walang hiya yung itsura. Pagtingin ko sa mukha ni ate, tangina, mukhang kuya. Lagi kang muntik magkasyota. Kaso yung landas mo ay wrong way. Lagi mo binibilang battle MC ka sa nililigawan mo all day. Minsan nga may nakachat siya. Lumabas yung pagiging OA. Tinanong siya, anong gawa mo? Eto,
Yung tubol, ginagawa ko ng wordplay. Gag. Kunwaring fuckboy! Lalabas dito pagka peke, pues eto par. Sa sobrang loser mo, di mo alam itsura ng pepe sa personal. Di mo alam itsura nun? Dapat lang asarin ka. Yang dali-dali lang naman malaman nun. Basta't manalamin ka. Oo, ganyan itsura nun. Gusto ko itang maging aware. Kaya ako sinishare. Mukha kang pepe na kahit minsan di pa naranasang mag-PH care. Ang bagong tingnan. Kasalanan niya ng yung pokpok na mama. Nagalo-halo itsura mo sa dami doon ng kumama. Kung kani-kanino sumama, di alam ng bobo may karma. Kaya nung pinanganak ka, baby ka pa lang, kamukha mo na si Dodong Saipa. Lupit ang eksena. Pinanganak ka sa kubeta. Isipin mo, newborn baby ka, tas mukha kang 40. O, di ba? Napakasimple ang gawin, mga pangungutya mo sa ating dalawa. Mas effective ang dinudura ko. Hindi purong komedyante, pero kahit paano, naparamdam ko sa tao. Na napaka-basic lang manglait kahit di ka gwapo. O, ganun kasimple yung paliwanag. Kasi yung lyrics ko may bisa. Laban sa walang meaning na nahirit, kaya napakahina. Pangit ka na, bobo ka ba? O diba, pambihira? Mapa-sex life man o battle rap, parehas kang walang tira. Kasi kahit kay kunyin lang ay ikay wasak after, gamit laptop pinatay ko itong whack rapper. Kay matagal ko ng gamay, patunay lang, brother na sa akin basic lang tumuhay parang skydiver. O, uling laban ko sa flip top, nung ahon 15, saksi ka pa nga nun. Nakita mo kung paano ako nang wasak at ng lamon. Tapos magmamataas ka dyan. Para sa akin ay wala yun. Kasi ba't ako matatakot yan sa hype kung nalagpasan ko na yung ahon? Pakita may maingay pa. Di ka makakasabay sa lyricismong malagim. Tayo ay hindi pantay lalo sa estilo at talim. Kung yung taas ko na taglay ang siyang hindi mo marating, patunay na ikaw yung high na kailan may hindi ko titingalain. Ribayak, ID! Pinanganak daw ako sa kubeta. Ikaw nga pinanganak sa Arinola. Ay, ilaleta po. Nagmamalaki pa yung ahon 15. Wala ka nang magandang pinakita doon. James? Yeah! Walang rhyme yun. Real talk muna tayo! Siya si Ryan Liberato. Isang RPN at no manas. Sunod-sunuran lang kay Tyke na ngayon ay nagmamataas. Tandaan mo, galamay ka lang. Siya yung nagmistulang ulo. Kung makapagyabang sa ibang liga, akala mo siya yung nagtatag ng grupo. No manas ako, no manas ako. Wala naman nagtatanong. Eh kung tampal-tampalin kaya kita na magkamanas ka naman ngayon sa Phantom Troop, siya daw yung may malakas na punches. So in-answer ka ganun. Ikaw pala si Obuging. Boss Tyke, hubog na kayo lahat ah. So kailangan patong hubugin. Katapat mo'y kurapi ka. Walang taka sa chain ko. Chain? Hindi. Shoutout Tipsy D! Brrr! Makina ng chainsaw! Hati-hati ang katawan, hugot ang puso. Kailangan bang durugin? Need ba testing? De, wag muna. Nakapaloob kasi dito yung kasintahan niyang si Ferlin. Ferlin Joy Candido! Shoutout sa asawa mo. 5 taon pa ang lumipas simula nung magkaanak kayo. 5 taon pa ang lumipas, di pa rin makabuo. Nagkaroon lang ng supling, may blessing na dumating simula nung siya naging katrabaho ko. Ang cute nga ng anak mo eh, nasaan na yun? Kamukhang-kamukha siya niya. Oh! Change topic! O sige, sa'yo na. Yung tamod na putok sa loob, yung burat di na nahugot. So namunga na pala yung pagmamahala ng 2 empleyado ng Pure Gold. Ano? Basta Pure Gold, always panalo. Ulul! Landi mo gago, alam mo namang bawal magsyota sa trabaho. Pero nag-resign sa pagiging TL at baggerman, biglang change na ng karir. Natupad na kasi yung pangarap niyang makapag-uwi siya ng cashier. Kada month nagpo-post, happy 9 months,
happy 24 months na may hashtag Darna ko sa dulo. Anong Darna? Baka Darna, iniputang ka lang sa ulo. Di niya sinusundo. Pinaglalakad niya ng malayo ang dahilan ng pagsama sa iba, di ba ginagabi umuwi? Dahil sa iyong kakupalan. Taga-Antipolo ka, pero abot kamay mo na yung Pasig kasi meron kang pinagbuhatan. Pinagbuhatan mo na kamay, di ba? Tamang hinala ang puta na yung babae, may iba pa. Pare, iba ka. Biglaan nagsundo, tila binalutan ng kaba. Alas 6 pa uwian ng babae, alas 3 pa lang nandun ka na. Tol, kitang-kita natin ito sa salamin. Nagtatago ka pa? Sabi ng asawa niya sa Berlin, no? Ay, nasawa ko, nasa hypermarket. Parang tanga! Ano? Ano, Tol? Gago, may testigo ako. Tutong mga kamera dito kayo. Tol, di ba naging katabahan natin asawa na ito? Malamang, oo. Di ba nga nagkagusto yun sa'yo? Tawa-tawa puta ka naman, di nyo nakanta. Ano? Change topic! At dahil asawa mo si Ferlin, naikwento niya sa'yo na may katrabaho siyang MC kaya di malabong sinerch mo pangalan ko. Pinanood mo mga laban at panahon na ngayon para ilantad yung linya ko, ni-recycle mo. Game? Hey! Heidi vs. Ellison. Upload, January 2024. Bumitaw ako ng linya ng barako ba kulang, parang barakoan, inject or insect, parang bao kulam. Sabi, mamili ka. Mamili ka. Fast forward, laban niya kay Da Vinci sa Motus. March 2024 yung upload. Bumitaw ka ng salitang, mamili ka ng move. Alin o nasan, ito'y magkabila ang hook. Karing o dangkan, mamili ka. Mamili ka. Tangina pareho ah. Ano yun, nagkataon? Ang tanong, ba't nagkaganon? Si Ferlin nagsilbing access, yung barang o kulam, ginawang karim o dangkan, binago internal, masabi lang magkaiba ng punches. Ano, mamili ka, mamili ka, mamili ka. Di mo na iba, tangina ka. Ang kapal ng mukha mo. Yung banat mo kay Eds na tulong kinailangan, binanat tayo ni Tipsy laban kay Jeking at Romano. Ano? Tangina neto, panoorin nyo, laban ko sa pulo kay Loki. Kung paano ako magtagpi-tagpi ng light sa round 3. Ganon na ganon siya, round 3 niya kay Da Vinci. Mahiya ka naman sa kapwa battle MC mo. Ikaw pa naman yung hinahangaan. Di nila alam sa kada hits, may high na kinukuhanan. Litaw ang kanyang baho, huwag ka na magpapango. Sigaw ko lang sa tour na dapat to, inuna nyo. Feeling undefeated, sa iba't ibang liga ka nagtatatalo. Oo, natatawa ako. Zone to ng R, zone kaya walang kwenta. Dala ko kasi maaalala lang ng orado yung arsonistang nabo. Simula round 1 to round 3, hinakot ang puntos. Abay, kita niyo yung R-zone na tuluyang napulbos. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Jacob. Jacob? Kaya. Kaya. Pag napalabas kung sinungaling itong putang na ito, bugbugin nyo ha. Round 3 game? Game! Magatamali mo doon. Alam mo yung isa pang ayoko sa'yo? Yung ang hilig mong mag-anime reference kada laban. Ganun kabugok to si Heidi. Feeling super saiyan, bukit tumatayo yung buhok niya sa Gatsby. Bigla siyang nagiging si Luffy, si Ippo, minsan si Itachi. Nagiging si Naruto, Gon, sabay biglang Sakuragi. Napakadami, may ginawa pa to dati. Yung setup niya sa si Baki, tas yung punchline, Barney. Punchline, Barney, walang masama sa anime reference. Ginagawa ko din yun. Pero minsan lang, mga pre. Ito na sobrahan na kasi. Ito na sobrahan na kasi. Nasa iyo na lahat ng kapangyarihan, tirahan mo naman kami. Wala na kaming ma-reference eh. Di yan kinaangas ng speed. Mga rounds mo ang weak. Yung mga karakter astig, tapos si SpongeBob yung brief. Mag-isip ka pare ng matinding atake. Yung estilo dapat bagay sa kung anong sinasabi. Ayusin mo yung detalye sa inahatid na mensahe. Hindi yung nagre-reference ka ng lumang anime, tapos wala naman kayong TV dati. Lagi pang sinasabi, sa Antipolo, gangster siya. So, ang dami mong kaaway. Eh, mas gangster pang ituturing yung magaling makibagay.
May gangster pa ituturing yung magaling. Mas gangster pa ituturing yung magaling makibagay. Gusto makilala bilang bad guy sa pag-aakala na that's nice. Hindi ka laking streets porkit kamukha mo yung mga rugby boy sa Shopwise. Gangster ka, ulul, mainhin ka repa. Di ko pababatain ko lalo pagdating sa letra. Yung angas mo, pagdating sa akin ay magiging komedya. Kasi kaya kitang utusan bumili ng yosi, tas sa'yo pagaling yung pera. Jeje mo na gangster. Pangalan niya sa Facebook, Dodi High. Isang boring guy na may corning line all this time. Kung ito'y boxing fight, ako'y naka-all in sa isang solid right at maghapon kang tulog. Wala kang morning life habang ako. Wala akong tulog sa'yo para nag-overnight sa office at may coffee time. Paguguluhin ka sa lapag, rolling dice, uuwi ka na laspag. Prostis life. Kung sa gantong multi ay hirap, yang si Dodi High, sa akin chill ang gantong shot na parang konting wine. Kaya sisihin mo si Boss Josh o si Tyke na tinapat ka sa akin para lang sa konting hype. Ako ay shooter na malakobis prime pero hindi to bonus life. Tatagtarin kita ng putok gamit 45. Gamit 45, mabibingi ka sa tunog na parang modified na open pipe. Anong Dodi High? Arso na to boy, baon ko apoy. Yung palapit niyang tagumpay, agarang tinaboy. Naamoy na daw ng gago yung panalo, yung naikala mo lang hoy. Kasi nalanghap mo nga yung panalo, ang kaso may laso yung amoy. Kasali ka sa tournament next month, tigil mo na yan. Swerte ng kalaban mo sa first round, sobrang easy ng hakbang. Kaya lucid, relax ka lang. Hindi na para isipin mo pa yan. Tapos ko na siyang patayin dito, ililibing mo na lang. O warm up lang to sa tournament. Pero pinaluhod ko tong nerdo. Binugbog ng eksperto. Tapos na ako sa peking gangster, susunod na yung ghetto. Siren, mag-ingay para sa laban na yun, oh. Yeah! Siyempre, Siren, Malugbog event, R-Zone versus Heidi. Ang resulta, 4-1 para kay Heidi. Salamat na yun. Salamat. Shout out sa anti-shit mo sa SR Hood. Nagtila sa Kalamiki. Sa lahat pumunta dito tayo. Nangrata. Bali, R-Zone versus Heidi. Bali, simulan ko muna sa round 3. Bali, yung round 3 ay yung pinakamalakas ni Heidi. Bali, naging wala ng epekto yung round 3 ni R-Zone. Bali, yung pinakamalakas na round ni Heidi. Bali, yung round 3. Round 2, magkaiba silang atake. Bali, yung kay R-Zone, nagko-comedy siya. Tapos yung kay Heidi, seryoso. Bali, sa 1-2, binigay ko siya kay R-Zone. Kasi, mas marami siyang punchline, may mga two-liners, habang yung kay Heidi, naka-4 back. Bali, doon ko siya pinasa. Bali, 1-2 kay R-Zone, 3 kay Heidi. Parang malakas. Binota ko Heidi kasi round 1, para sa akin kay R-Zone daw kasi mas tinamangan niya si Heidi ng technical sa round 1. So round 2, ramdam ko yung pagkalangan ni Heidi kay R-Zone kasi yung round kay R-Zone, parang umigot lang tayo lahat sa go, parang nonsense para sa akin, nonsense. So, tumitingin ako sa bars nila pagkapareho. Basta lumang yung round sa akin ni Heidi. Ganun din yung round 3. Ramdam ko yung init siya kay R-Zone. Halos lahat yata, nabanggit niya. Binibilang ko yung panyas, gusto mo mga si Heidi. Boto ko, round 1 kay R-Zone, 2-3 kay Heidi. Binota ko si Heidi. Round 1, ibinigay ko kay Heidi yun. Bakit ka mo? Kasi ang lakas ng rounds niya. So, hinihintay kong makabunan ni R-Zone yun. So, hindi naman siya totally pumantay. Lumang na konti si Heidi para sa akin doon. Yung round 2, binigay ko siya kay R-Zone kasi para sa akin natabunan niya yung round 2 ni Heidi doon. Yung round 3, so all 1 sila eh. Round 1, round 2, all 1 sila. So binasihan ko na lang dito yung round 3 kasi talagang
tira pasok eh. Bukod sa tira pasok, hinihintay ko kasi na si Arzon ibigay niya yung tipong masaangat pa ron dun sa mga binitawan ni Heidi. Pero shoutout pa rin kay Arzon, tangina malakas pa rin talaga yung pagkakaila yun. Congrats, yun lang. Yo, round 1, binoto ko si Heidi. Lakas ng dating niya eh, una siya. Tapos nung dumanat si Arzon, hindi niya nahigitan. Kaya para sa akin, si Heidi yun. Tsaka yung enter ni Arzon, mahina. Tapos may rebat pa ni Heidi nung second round. Pero nung second round, kahit yung rebat si Heidi, mas umangat yung ginamit na estilo ni Arzon kaysa dun sa estilo na ginamit ni Heidi. Kaya round 2, binoto ko si Arzon. Tapos sa round 3, para sa akin, walang haymaker si Arzon. Pero may mga metaphor, okay siya, okay naman, pero hindi ko ma-ekta sa crowd. Nakita niyo naman yung performance ni Heidi nung round 3. Connecta sa crowd, syempre. Pasok pa rin, dapat may bilang pa din yung performance. Kaya sa round 3, sa akin, Heidi. Ang boto ko, round 1, Heidi, round 2, Arzon, round 3, Heidi, kaya Heidi. Congrats. Yeah. Ayun yung mga battle na mahirap i-judge. Nakalimutan ko nga na-judge na ako, gusto ko lang manood. Pero yun, yung ginawa ni Heidi, pamatay sunog para sa Arzonista. Round 1, Heidi. Round 2, sobrang konti lang. Bibigay ko sana kay Arzon, pero binigay ko siya ng tabla. Yun, round 3, yun, binigay ko lang kay Heidi. Goddamn. Mango Beats.